Dear Dr. Love, good evening, and I hope all is well with you. I have a question. Do you believe in Totga or the one that got away? My name is Steph, 26 years old from Antipolo City. I used to have this relationship back in college. Super in love po kami sa isa't isa at akala nga po ng lahat kami na po ang magkakatuluyan pero hindi pala. A few months after our graduation, pumunta na po siya ng Amerika to be with his family. Matagal na pala siyang pinipetition but he never mentioned about this to me. Masakit po para sa akin but I had to let him go. He asked for my forgiveness but at that time, I could not forgive him. Hanggang sa tuluyan na siyang umalis and we never communicated to each other since then. Nang minsang napagkwentuhan namin ni Mommy about this, na-share na rin sa akin ang isang lalaking minahal niya ng sobra bago sila nagpakasal ni Daddy. Mario daw po ang pangalan niya. Isang sundalo na nadestino noon sa kanila sa Nueva Ecija, hindi raw boto sa kanya lolo at lola ko, kaya patago silang nagde-date ni Mama. Mahal na mahal din pala nila ang isa't isa hanggang sa nalaman ng family ni Mommy ang lihim nilang pagmamahalan, pinilit daw silang pinag-iwalay hanggang sa tuluyan na pong natuldukan ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal, na-destino raw sa Samar si Mario at ikinasal naman si Mommy sa kanyang kababata, si Daddy. Mahal naman daw niya si Daddy pero iba ang pagmamahal niya kay Mario. Natawa na lamang kami ni Mommy sa kwento namin at nasabi naming baka nga Totga o the one that got away. Namin ito. Ayaw na rin balikan ni Mommy ang kanyang past dahil masaya raw siya kay Daddy at regalo daw ng Diyos sa kanila kaming magkakapatid. Pero what if? Buksan ko ang communication namin ng ex-boyfriend kong nasa Amerika. Single pa kaya siya? Naalala kaya niya ako paminsan-minsan? Maibabalik pa kaya namin ang kahapon? What do you think, Dr. Love? With thanks, Steph ng Antipolo City. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Steph ng Antipolo. Maraming salamat, Steph, sa pagkakataon na ibinigay mo sa ating programa para mabigyan natin ng opinyon ang iyong katanungan. Ang tanong niya, do you believe in Totga or the one that got away? The one that got away. Yung isa na nakaalis. It simply means he got away because he's not really meant for you. Di ba? Alam mo tayong mga tao, marami tayong mga iniisip na mga brands or labels. Di ba? Ngayon lang, sa panahon ngayon hindi na natin alam kung sino yung kausap mo. Kasi yung kausap mo, sa tingin mo lalaki, at tunay na lalaki, pero he claims to be a woman, so, ma-offend siya pag sinabi mo lalaki siya. Kasi, he claims to be a woman. Di ba? Ang gulo na nga di ba? At kung ano na mga tinatawag, transgender, transvestite, transchubachenes, ang dami na. LGBTQIA. Di ba? Nung araw, simple lang ang buhay. Kung ang babae ay kilos lalaki, ang tawag namin nung araw, tomboy. Pag ang lalaki naman ay kilos babae, ang tawag namin bakla. Kahit ngayon, ginagamit naman yun di ba? Ibig sabihin, gay. Bukod dun sa gay and tomboy and bakla, marami nang nadagdag na mga labels. So, nagugulo ng mundo. Ito pang isa, Totga, the one that got away.
panibagong label na naman yan. Pero tingnan natin ang kasimplihan ng naratibo. Simple. Nakaalis. He got away. Ibig sabihin, hindi nagkatuluyan. Bakit hindi nagkatuluyan? Because they were not meant for each other. Yung kasaysayan nitong kanyang pag-ibig ni Steph, meron siyang syota na back in college, mahal na mahal niya. Talaga nagmamahalan sila. Now, kahit yung mga pamilya nila, akala nila magkakatuluyan sila di ba? But a few months after the graduation, nagpunta na po sa Amerika yung kanyang boyfriend dahil nandun yung pamilya. Matagal na pala siyang pinipetisyon but he never mentioned about that. Matagal nang pinipetisyon. Bakit hindi binanggit? Kasi naman, gusto lang nung lalaki na definido ako pag sinabi ko sa'yo. Kung ikukwento ko sa'yo na pinipetition ako, what good would it do? Di ba? Kung ikwento ko sa'yo pinipetition ako, kung hindi matuloy, di napahiya pa ako. Meron mga lalaking gano'n may taong gano'n na bago magbigay ng istorya o ng detalye, konfirmado na. So, yung boyfriend niya, hindi sinabi sa kanya na pinipetition siya. And, umalis yung boyfriend, nagpunta ng Amerika. Ibig sabihin, priority ng boyfriend niya, yung pamilya niya, at possibly yung kinabukasan niya, kung anong opportunities meron sa Amerika para sa kanya. Better than having a relationship with Steph. That's sad to say. Nakalulungkot na sabihin, pero yun ang katotohanan. Kaya kanya iniwan sapagkat priority niya yung kanyang pamilya na makasama niya sa Amerika. Diba? The same story doon sa kinwento ng nanay mo dahil nagkakwentuhan kayo, sabi ng nanay mo, actually, meron din akong mahal na dating boyfriend ko. Bago ko napakasal sa tatay mo, meron akong boyfriend na mahal ko. Pero, sundalo siya na destino sa ibang lugar. And then, nung madestino sa ibang lugar, ayaw ng lolo't lola niya para sa mama niya. Yung sundalong yon. Bakit nga naman kasi, di ba merong kasabihan ng mga Pilipino, kahit sa Amerika, sa ibang bansa, yun daw mga sundalo, may syota sa bawat port, sa bawat lugar na madidestino nila. Di ba? Ganyan daw mga sundalo. Kasi attractive ang mga sundalo, di ba? So, hindi sila nagkatuluyan. Sa halip, nakatuluyan ng mami niya yung naging daddy niya ngayon. Now, take note. Anong sabi ng mami niya? Well, tungkol dun sa kanyang daddy, nagpapasalamat din siya na ang napangasawa niya yung daddy niya ngayon. Diba? Yun ang kanyang, dahil masaya siya dun sa kanyang napangasawa, yung daddy nitong sa Steph. At regalo daw ng Diyos yung kanilang mga anak. Pero, sabi ni Steph, what if, eto na naman tayo dun sa what if. What if, buksan ko ang communications namin ng ex-boyfriend kong nasa Amerika. Single pa kaya siya? Naalala kaya niya ako paminsan-minsan? Maibabalik pa kaya niya ang kahapon? What if? Let us not live doon sa phrase na, what if? Paano? Kung? Bakit pahirapan natin ang sarili natin at paaasahin natin ang sarili natin na baka magkabalikan kami? Ikaw lang, Steph, ang nag-iisip na baka magkabalikan kayo. Hindi iniisip yun ng dating boyfriend mo. Kasi kung iniisip niya yun, siyang unang tatawag sa'yo o magko-communicate sa'yo. Hindi nagko-communicate sa'yo ang dating boyfriend mo. Meaning, hindi ka na niya naiisip ng seryoso. Di ba? Sa Amerika pa, ang daming magaganda dyan. Depende sa taste ng boyfriend mo. Di ba, naikukwento ko rito, 10 taon ako sa Amerika. Meron akong syota, nakalive-in ko sa Amerika. Bakit ang gaganda ng mga Amerikana?
Di ba? Mga Caucasians, ang gaganda. Para mga artistahin sila. Ang kinis pa. Hindi ako nagkaroon ng karelasyon na Caucasian. Hindi ako nagkaroon ng karelasyon na Amerikana. Bakit? Wala akong interes eh. Wala akong interes na magkaroon ng karelasyon na Amerikana dahil alam ko mas malinis ang Pilipina. Sorry ah. Mas malinis sa katawan ng Pilipina. Kasi mga kaibigan ko ron na mga Amerikana, shower lang. Alam mo yung shower, hindi yun paligo eh. Iba yung bath. Iba yung bath sa shower. Ang shower sa Amerika, yung bubuhos lang, tatapat ka lang sa shower para mabasa ka, mahugasan yung katawan mo. Hindi ka nag-shampoo, hindi ka nagsabon ng katawan mo. Yun ang shower. Pero yung bathing, ang Pilipina, kadalasan sa umaga maliligo, sa gabi bago matulog maliligo pa rin. Di ba? Lalo kung malamig sa Amerika, minsan hindi na nga nagsashampoo mga babae dun eh. Oh. Kasi, hindi kasing dalas maligo ng Pilipina. So, saan tayo napunta? Whatever it is, ang sinasabi ko lang, Steph, let's face it, hindi ikaw ang priority ng ex-boyfriend mo na nasa Amerika na. Kasi kung priority ka niya, pagdating pa lang niya sa Amerika, makikipag-communicate na yun sa'yo. Kukumustahin ka na niya. Ilang taon na nagdaan, hindi siya nag-communicate sa'yo. Meaning, nalilibang siya. So, what if? Yung what if na yan ang magpapalungkot sa'yo. Kasi, umaasa ka pa. Huwag ka nang umasa sa kanya. Kung talagang kayo ang nakalaan sa isa't isa, babalik yan sa'yo. Babalik talaga. Pero kailan? We do not know. Hindi natin alam. But life must go on. Ipagpatuloy natin ang buhay natin and enjoy your life. Kung anuman at meron kang mamimit na bagong kaibigan na lalaki, hindi naman porke nakipagkilala sa iyo magiging syota mo na, di ba? Give yourself a chance to get to know other people para ma-enjoy mo ang buhay na ito. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito, Steph. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.